Anna's point of view. Wala kaming imikan habang nasa harapan ng mesa at kumakain. Ayoko sanang sumabay sa mga Villamor na mananghalian, ngunit pinagpilitan nito na sumabay na ako, kaya wala akong magawa kundi sundin siya. Umasim ang mukha ni Sylvia nang makitang makakasabay niya akong kumain sa isang mesa. Ngunit wala ring nagawa ang pagtutol nito nang hindi pumayag si Evan na hindi ako sumabay sa kanila sa pagkain. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko dahil sa matalim na tingin ni Sylvia. Nasa kalagitnaan kami ng aming pananghalian nang biglang dumating si Cassandra. Evan, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nabalitaan ko kasi ang nangyari rito sa bahay mo. Ani Cassandra na mabilis na lumapit kay Evan at ipinalibot sa leeg ng binata ang mga braso nito. Hindi ko napigilan ang bahagyang matawa nang muntik nang mabilaukan ang binata dahil sa higpit ng pagkakayapos ng braso nito sa leeg ng binata na para bang sinasakal ito. Okay na ako, Cassandra. Sit down and eat with us. Baka sasakal mo pa ako mamatay. Sagot ni Evan sa pabirong paraan, ngunit may laman. Nag-aalala lang naman yung tao sa iyo eh. Kunwari nagtatampo na wika ni Cassandra. Pagkatapos ay matalim ang tingin na hinarap ako. Ano kang klaseng bodyguard, Anna? Bakit hinayaan mong may taong makapasok sa loob ng bahay ni Evan? Kung ilalagay mo lamang ang buhay niya sa panganib at kung hindi mo siya kayang protektahan, ay mag-resign ka na lang. Maghahanap ako ng magaling na bodyguard at hindi katulad mo. Mukhang hindi ka yata na-inform ng maayos ng taong nagchismis sa'yo tungkol sa nangyari dito. Nakataas ang kilay na sabi ko kay Cassandra. Sinasabi mo bang chismosa akong tao? Galit na sabat ni Sylvia na tinamaan sa aking sinabi. Dahil mukhang siya ang nagbalita kay Cassandra tungkol sa nangyari kaninang madaling araw sa bahay na ito. May binanggit ba ako kung sino ang taong tinutukoy ko? Ang sabi ko lang naman sa kanya ay ang taong nagchismis sa kanya. Malay ko ba na ikaw pala ang taong yun? Palaban na sagot ko kay Sylvia. Lalo tuloy tumalim ang tingin niya sa akin, ngunit inignora ko na lamang. Binilisan ko ang aking pagkain para makaalis ako sa harapan nila. Parang wala rin naman akong kinain dahil tila asido ang mga tingin ni Sylvia at Cassandra na tumunaw sa lahat ng kinain ko. Saan ka ba napulot ni Evan? At ang malas niya ikaw pang naging bodyguard niya? Galit na tanong sa akin ni Sylvia na walang balak na tumigil sa pagkikipagtalo. Hindi malas na ako naging bodyguard ni Evan, Miss Sylvia. Maswerte nga siya dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin siya dahil sa akin. Ang malas ay yung mastermind sa pagtatangka ng kanyang buhay. Natitiyak ko na nanggigigil na siya ngayon dahil hindi siya nagtatagumpay sa lahat ng kanyang binabalak na masama kay Evan. Nangiinis na sabi ko sa kanya bago ako tumayo at nag-excuse para umalis sa pagkainan at naglakad palabas ng pintuan. Hindi si Kuya Evan ang pinagtangkaan ng buhay kanina, kundi si Anna, Cassandra. Narinig kong patama ni Edsel sa maling iniisip ng babae. Hindi ko na narinig kung anong sinagot ng babae dahil tuluyan na akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa maliit na hardin para magpahangin. Umupo ako sa upuan at inihilig ang ulo ko sa sandalan. Pagkatapos ay pinikit ko ang aking mga mata. Hay! Kailan kaya matatapos ang pagbabantang ito sa buhay ni Evan? Gusto ko na makaalis sa bahay na to dahil baka dito pa ako ma-high blood. Saka namimiss ko na rin ang aking totoong trabaho. Naudlot ako sa pag-iisip ko nang makarinig ako ng mahinang yabag ng paa na palapit sa akin. Nang huminto sa harap ko ang yabag, ay agad akong nagmulat ng aking mga mata. Isang malaking 2x2 na kahoy ang sumalubong sa akin, ngunit agad ko yung nailagan at binigyan ko ng malakas na sipa sa tuhod ang may hawak ng 2x2 na walang iba kundi si Sylvia. Napaluhod si Sylvia sa lupa at sinamantala ko naman ang pagkakataong yun. Tumayo ako sa likuran niya at hinawakan ang dulo ng hawak niyang 2x2 at hindi na palapit sa kanyang liig. Huwag mo akong pilitin na pagdudahan ka na ikaw ang nag-utos sa lalaking yun na pasukin ako sa aking silid at patayin. Galit na sabi ko sa kanya. Siya naman kasi ang may motibo na ipapatay ako. Walang hiya ka, Anna. Hindi ko na kailangan pang mag-utos ng kung sino man para patayin ka. Dahil ako mismo ang gagawa nun sa katulad mo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Matapang na sagot ni Sylvia sa kabila ng nararamdamang sakit. Natitiyak ko na namumula na ngayon ang kanyang lieg dahil sa higpit ng pagkakadiin ko sa kahoy sa kanyang lieg. Wala akong ginagawa sa iyo, Sylvia. Ikaw lamang ang may problema sa akin at ginagawa ko lamang ang trabaho ko. Kaya kung ayaw mo na palagi kitang nasusupla, ay huwag mo na ulit akong kakausapin. At kapag inulit mo pa ang ginawa mong to, ay hindi ako mangangako na hindi kita masasaktan. Babala ko sa kanya.
Pagkatapos ay saka ko binitawan ng kahoy at mabilis siyang tinalikuran. "What happened to you?" Tanong ni Edsel sa akin na makasalubong niya ako habang papasok ako sa pintuan. Huminga ako ng malalim at nakikiusap ang mga mata na tinignan ko si Edsel. "Pwede bang ipagpaalam mo ko kay Evan? Kahit isang oras lang." Saglit na natigilan si Edsel at tinitigan ako. Maya-maya ay tumango ito at naglakad papunta kay Evan na kasama si Cassandra. "Bro, magpapasama lamang ako kay Ana. Saglit lamang kami." Paalam ni Edsel kay Evan. "Saan kayo pupunta?" Dagling tanong ni Evan na napatitig sa akin, ngunit hindi ko sinalubong ang kanyang tingin. Sa halip ay binaling ko sa ibang direksyon ng aking mga mata. "May bibilihin lamang ako sa mall para sa birthday ni Mommy next week. Hindi pa kasi ako nakakabili ng gift para sa kanya." Mabilis na sagot ni Evan. Tila noon lamang din naalala ni Evan na sasapit na nga ang kaarawan ng kanilang ina. Mukhang nawala yata iyon sa isip nito. "Oo nga pala, birthday nga pala ni Mommy next week. Wala pa rin akong gift sa kanya. Ang mabuti pa ay sama-sama na tayong magpunta sa mall para bumili ng pangregalo kay Mommy." Biglang suhestyon ni Evan na tila walang balak na payagan akong umalis. "Come on, Kuya Evan. Next week ka na lang mamili ng gift para kay Mommy. Sa ngayon ay ako na munang sasamahan ni Ate Ana." Pagpupumilit ni Edsel, pagkatapos ay hinila na niya ang aking kamay para lumabas ng bahay. Maayos naman ang suot naming dalawa, kaya hindi na namin kailangan pang magpalit ng pambahay. Ngunit hindi pa kami nakakalabas sa pintuan, ay biglang huminto si Edsel sa paglalakad at nilingon niya ang kanyang nakatatandang kapatid na nakasunod sa amin ang tingin. "Huwag kang lalabas ng bahay, Kuya Evan. Ayoko mag-alala si Ana." Tila nakatatandang kapatid na bilin nito kay Evan. Pagkatapos ay tinignan ako at kinindatan bago muling hinila ang aking kamay para tuluyang lumabas ng bahay ni Evan. Pagdating namin sa mall ay nag-ikot-ikot kami at naghanap ng maaaring ipadregalo sa Mommy ni Edsel at Evan. Isang magandang cross-stitch ng ibong Adarna na nakalagay sa frame ang aking napili na sinang-ayunan naman ni Edsel. Kumpleto sa mga mamahaling gamit ang mommy nito, kaya ang simpleng regalo na ito ay nababagay lamang sa ina nito. At saka hindi naman ordinaryong cross-stitch dahil mamahalin din yun at halatadong gawa ng isang taong magaling sa larangang yun. "Matutuwa ang mommy mo kapag nakita niyang regalo mo." Nakangiting sabi ko kay Edsel habang binabalot sa gift wrap ang may kalakihang cross-stitch na naka-frame. "Yeah, you're right and thanks to you." Nakangiting sagot niya sa akin. "So okay na ang pakiramdam mo?" "I guess yes. Hindi ka na kasi mukhang papatay ang itsura mo kagaya kanina." Bigla akong napailing at napabuntong hininga. Kahit papaano ay lumamig na ang aking ulo. Nakatulong ang malakas na aircon sa mall para mabilis na lumamig ang aking ulo at kumalma ang inis na nararamdaman ko para kay Sylvia. Ewan ko ba sa tita mo kung bakit ang init ng dugo niya sa akin? Sabi ko na nga at tungkol kay tita ang dahilan kung bakit ganun ang itsura mo. Pero akala ko nung una ay dahil nagsiselos ka kina Kuya Evan at Cassandra. Mabuti at hindi naman pala. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay inirapan ko siya tinalikuran. Ayokong pag-usapan ng dalawang taong yon na nagpapakuluri ng dugo ko. Nakaintindi naman si Edsel dahil hindi na ito nagtanong pa. Pagkatapos namin makabili ng panregalo para sa mommy niya, ay inaya niya ako magtungo sa bar na bukas ng 24 hours. Napasarap ang inuman namin, kaya pareho kaming tinamaan na ng alak. Mabuti nga at nakuha pa ni Edsel na magmaneho kahit nalasing ito. Nakauwi pa rin kami ng ligtas at walang gasgas ang katawan. "Ito ba ang sinasabi niyong hindi kayo magtatagal? Anong oras na? At pareho pa kayong lasing na umuwi? Paano kung biglang inatake kayo ng mga kaaway?" Agad na sermon sa amin ni Evan na sumalubong sa amin ni Edsel pagkapasok pa lang namin sa pintuan. "Aakyat na ako sa kwarto ko, Ana. Parang umiikot na kasi ang mundo kaya gusto ko nang magpahinga sa aking kama at matulog." Kausap ni Edsel sa akin, sa halip na sagutin ng galit na tanong ng kuya nito. "Baliw, umiikot naman talaga ang mundo." Nakangising sagot ko sa kanya. Inakbayan ko siya at hindi ko pinansin si Evan. Sabay na tayong pumasok sa kwarto at matulog. Sabi ko kay Edsel na biglang napahalakhak sa narinig. Sabay kaming naglakad ni Edsel papunta sa hagdan habang magkaakbay. Ngunit nagulat ako nang bigla na lamang umangat sa sahig ang aking katawan. Yun pala'y binuhat na ako ni Evan. At kahit anong pilit ang pagtutol na gawin ko, ay hindi niya ako binababa. Ngunit ilang minuto rin akong tumutol at kusa rin akong tumigil at pinalibot ko na lamang ang aking mga braso sa kanyang lieg.
Para kasing dinuduyan ng aking pakiramdam, kaya pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Tila ngayon lang ako nakaramdam ng matinding antok. Naramdaman ko ang paglapag niya sa katawan ko sa malambot na kama. Ngunit hindi ko iminulat ang aking mga mata. Hindi ko rin inalis ang aking mga braso sa kanyang leeg, kahit nakahiga na ako sa kama. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, o baka dahil sa alak kaya nagawa kong hilain ang ulo ni Evan at pinagtagpo ang aming mga labi. Walang pagtutol na nagmula kay Evan. Sa halip, ay agad nitong ginantihan ang aking halik. Mula sa kanyang leeg ay umakyat patungo sa likuran ng kanyang ulo ang aking mga kamay at lalo ko pa siyang kinabig. Ana. Mahinang anas ni Evan sa aking pangalan nang pinakawalan niya ang aking mga labi. Bumaba ang kanyang mga labi papunta sa aking leeg. Maya-maya ay bigla na lamang nilukob ng kadiliman ang aking kamalayan. Ana's point of view. Mula sa mahimbing na pagtulog ay naalimpungatan ako nang maramdaman kong tila may mabigat na bagay na nakadagan sa aking tiyan. Inaantok pa ako at tinatamad akong dumilat, kaya nakapikit ang aking mga mata na itinulak ko palayo sa akin ang bagay na yon. Mabigat na bagay na nakadagan sa aking tiyan. Wala naman ako mabigat na bagay na nakalagay sa aking kama. Bigla kong iminulat ang aking mga mata nang makita ko na wala namang bagay sa aking kama, kundi kumot at unan lamang. Kaya anong mabigat na bagay na yun na inalis ko sa aking tiyan? Pabigla ang ginawa kong paglingon sa aking tabi at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Evan na masarap ang tulog habang nakatiyahaya sa aking kama. Napatili ako sabay hampas ng malakas sa aking kamay sa kanyang dibdib. Ngunit hindi yon tiling babaeng nagulat, kundi tili ng isang babaeng umaatake sa kanyang kalaban. Bigla namang nagising si Evan at napaubo ng malakas habang inihimas ang nasaktang dibdib. Ano bang problema mo, Ana? Natutulog pa nga yung tao, binubulahaw mo na. Inis na singhal niya sa akin. Mukhang iniisip yata niya na nasa sariling kama siya natutulog. Saka bakal ba yung kamay mo at napakabigat? Mukhang nabali yata ang ribs ko dahil sa ginawa mo. Anong ginagawa mo rito sa aking silid, Evan? At bakit sa aking kama ka natulog? Masama ang tingin na sita ko sa kanya, kaya't hindi pinansin ang pagrereklamo niya. Tila naman noon lamang pumasok sa utak ni Evan kung nasaan siya. Tinitigan niya ako na para bang nais niyang alamin. Hindi mo ba naaalala ang mga nangyari kagabi? Biglang tanong niya sa akin. Agad namang nalaki ang mga mata ko nang maisip ko kung anong tinutukoy niya. Pinagkrus ko sa aking dibdib ang aking dalawang braso. May nangyari sa atin kagabi? Sinamantala mo ang kalasingan ko? Hindi ko na hinintay na makasagot pa siya at agad kong hinila ang isa niyang kamay. Pagkatapos ay mabilis kong inipit sa pagitan ng aking mga tuhod ang leeg niya at pasalungat na humiga ako sa kama. Walang nangyari sa atin, Ana. Ang ibig kong sabihin na hindi mo maalala. Ang nangyari kagabi yung umuwi ka ng lasing. Pagkatapos ay sumuka ka pa sa ibaba ng kama mo at ako ang naglinis. That's it. Mabilis na paliwanag ni Evan na namumula na ang muka dahil sa mahigpit kong pagkakakapit sa kanyang leeg. Ganyan, klaruhin mo kasi agad ang sinasabi mo nang hindi ka masaktan. Sabi ko sa kanya bago ko siya tuluyang pinakawalan. Tinignan ko ang ibaba ng kama. May nakita nga akong bakas ng aking suka, kaya hindi nagsisinungaling si Evan. Pero hindi ko yata maalala na sumuka ko kagabi. Ang naaalala ko lamang ay naglalakad kami ni Edsel ng sabay palapit sa hagdan. Ngunit bigla akong binuhat ni Evan. Pakiramdam ko ay dinuduyan ako kahit ipinikit ko ang aking mga mata, hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Are you trying to kill me, Ana? Binabantayan mo ako laban sa mga taong nagtatangka sa buhay ko. Pero ikaw pala ang papatay sa akin. Hindi may pinta ang mukha ni Evan habang hinihimas-himas ang kanyang mga kamay ang kanyang namumulang leeg. Kung may ginawa ka masama sa akin, ay talagang tatapusin kita. Sabi ko sa kanya na masama pa rin ang tingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo dyan, Pasko? Bumaba ka na dyan sa kama at lumabas ka na ng silid ko, ngayon din. Tinapunan niya ulit ako ng masamang tingin, ngunit matapang na sinalubong ko ang kanyang titig. Ilang segundo ring naglaban ng aming mga tingin hanggang sa siya na ang kusang sumuko at nagdesisyong bumaba ng kama. Ako nga itong pinagtangkaan mo kagabi. Mahinang bulong ni Evan habang bumababa sa kama, ngunit umabot sa aking pandinig. May sinasabi ka? Nandidilit ang mga matang tanong ko sa kanya habang pinapakita ko sa kanya ang aking kamao. Wala, ang sabi ko Amazona ka. Ani niya sa akin. Bakas pa rin ang inis sa kanyang tinig.
Pasalamat ka nga na binantayan kita habang natutulog ka. Dahil nag-aalala ako na baka bigla ka na lamang pasukin ng taong nagtangka sa buhay mo. Anong laban mo sa kanya gayong lasing na lasing ka? Pero sa halip na pasalamatan mo ako pa ang muntik mong patayin. Bahagya akong natawa sa sinabi niya at napataas ang aking kilay. Ako? Binabantayan mo sa aking pagtulog? Mas malalim pa sa balon ng tulog mo kanina eh. Paano mo ako binantayan? Ungrateful, sabi niya sa akin bago nagmamadaling lumabas ng aking silid. Akala ko'y bumalik si Evan sa aking silid dahil bumukas ang pintuan. Ngunit hindi ang binata ang pumasok, kundi si Cassandra na nanlilisik ang mga mata sa matinding galit. Mukhang nakita nito na lumabas si Evan mula sa aking silid. Hayop kang babae ka! Kunwari ay binabantayan mo si Evan. Yun pala, inaahas mo na siya. Galit na sigaw ni Cassandra. Oh please Cassandra, tantanan mo ko. Umagang-umaga sinisira mo ang araw ko. Inis na sabi ko sa kanya. Hindi ako apektado sa nakikita kong matinding galit sa kanyang mga mata. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo! Muli niyang sigaw sa akin. Akmang dadaluhungin niya ako nang tinitigan ko siya ng masama at nagbabantang tingin. Subukan mong lumapit sa akin at babaliin ko yung braso mo. Kakatapos ko pa lamang muntik mabali ang leg ni Evan at baka gusto mong ikaw naman ang isunod ko. Pagbabanta ko sa kanya. Mukhang hindi yata maganda ang araw ko ngayon. Umagang-umagay nasira na agad ang araw ko. Humanda ka dahil tatapusin kita, Ana. Nanggigigil na banta niya sa akin. Tatapusin mo ko? Ikaw bang nag-utos sa lalaking yun na patayin ako? Mapanganib na tanong ko sa kanya habang nakalarawan sa aking mukha ang galit. Huwag kang magbintang, Ana. Hindi lang ako ang taong galit sa'yo. Kaya hindi ko na kailangan pang magbayad at mag-utos ng tao para patayin ka. Dahil may ibang gagawa nun para sa akin. Hihintayin ko na lamang na magtagumpay ang kung sino mang taong yun na patayin ka. Para tuluyan ka nang mawala sa buhay namin ni Evan. Nakangising sabi niya sa akin na parang baliw. Lumabas ka na ng aking silid. Kung ayaw mong tumawag ako sa mental hospital at ipadala ka roon dahil mukhang nababaliw ka na yata, Cassandra. Mariing banta ko sa kanya. Pagkatapos niya akong panlisikan ng mga mata ng ilang segundo, ay nagmarcha na siya palabas ng aking silid. Napangiwi ako ng malakas niyang sinarado ang pintuan na lumikha ng malakas na ingay. Pagkalabas ni Cassandra sa aking silid, ay tila pagod na ibinagsak ko ang aking katawan sa aking higaan. Hindi ko napigilan ang aking sarili na isipin ang mga sinabi ni Cassandra sa akin kanina. Siya ba ang nag-utos sa lalaking yon na patayin ako? O may kinalaman lamang siya sa nangyaring yon? O baka naman kilala niya kung sino ang taong nag-utos sa taong yon na patayin ako?